Kamusta po mga katambay? Muli po ang inyong lingkod, si Kamanong po. Nagbabalik po tayo dito sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong nakaraang balita po sa UNTV. Ang ating Commander-in-Chief, si PBBM, pinaghahanda po ang ating AFP sa gitna po ng tensyon o umiinit na dito po sa geopolitical tension po na nagaganap po mga tambay. Kaya pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin dito po sa Indo-Pacific region po mga tambay. Umpisahan po natin. Ang ipinili ni PBBM sa Armed Forces of the Philippines. Yes, Ella, dapat maging handa ang Pilipinas dahil sa mas dumaraming pahayag ng mga banta sa labas ng bansa. Resulta ng pagtaas ng geopolitical tension sa Indo-Pacific. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon nang dumalaw sa 5th ID ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz, Isabela. Ayon kay Pangulong Marcos, nailagay ang Pilipinas sa area of interest ng China dahil malapit ito sa Taiwan. Kaya mahalagaan niya na maging handa ang northern part ng bansa sa anumang maaaring mangyari. Ayon kay PBBM, mas nakakabahala ngayon ang nagaganap na external threat kaya kailangan ng preparasyon. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan i-reorient ang pag-iisip ng liderato ng Pilipinas at i-adapt ang full commitment nito na depensahan ang teritoryo ng bansa. Hindi anya kukuha ng teritoryo ang Pilipinas o guguhit man ng panibagong sovereign territory o EEZ o baseline. Ngunit binigyan din ng Commander-in-Chief na hindi papayag ang Pilipinas na kuhanin naman kahit ang 1 pulgada ng teritoryo nito. Dahil naman dito tinukoy ng Pangulo ang halaga na maibigay ang kinakailangang equipment, training at mga pasilidad para sa Armed Forces of the Philippines. Yan muna ang ating update. Balik sa Vera. Yan po mga katambay, ang balita po sa isang news po sa ating bansa, ang UNTV. Ito po, isa po itong nakakatakot at nakakabahalang tensyon sa ating mga ordinaryong mga Pilipino mga katambay. Bakit po nasabi ni Kamanong? Wala po tayong kinalaman po dito mga katambay. Talagang ito pong umiinit sa Indo-Pacific po. Lalo po nabanggit po ang geopolitics po na sinasabi po na ang tension po ay ito po. Kasama po ang Taiwan dito mga katambay at ang China. At kung isasama pa natin mga katambay, meron din pong nagiging problema rin din po sa Ukraine at Russia mga katambay. Napakalapit din po ng Russia at China mga katambay. At alam naman natin na magkakaalyado po yan mga katambay. Ang malaking bansang China at ang malaking bansang Russia o Russia. At isama pa natin ang isang sinasabing nabubuang o sinasabing mahilig din di umano sa giyera ang presidente ng North Korea mga katambay. At ang isa pang mabigat niya mga katambay, ang komento ni Kamanong, baka po tayo madamay. Yung teritoryo natin at sinasabing pinoprotektahan natin, sana po hanggang doon na lang po ang ating gawin sa ngayon. Sa una-una, wala po tayong gamit, wala po tayong kakayahan. At kung talagang kukunin ang ating teritoryo at talagang atin na, talagang wala po tayong magagawa kung hindi, siyempre po, ipagtanggol ang ating teritoryo na sinasabi po ng ating Commander-in-Chief. Pero, ang sinasabi naman po, komento ng inyong lingkod, si Kamanong, wag na po sana tayong madamay pa sa hindi po natin gulo dahil unang-una, hindi po natin kaya. Lalo po kung madadamay tayo dito po sa sinasabing geopolitics ng Indo-Pacific mga katambay na napakalapit po sa ating bansa. Ang ikinababahala po na inyong lingkod mga katambay, alam naman po natin na ang halimbawa, for example po, di ba, ang Taiwan, wag naman po sanang mahantong din sa giyera. Sino po ba ang sumusuporta sa Taiwan mga katambay? Hindi naman po ang sinasabing nasa Middle East, di ba? Hindi po sinusuportahan halos ng Middle East ang Taiwan. Sino po ba ang inaasahan din ng Taiwan? Di po ba ang Amerika? Di ba? Ang Amerika, sino po ba ang makaalyado ng Amerika mga katambay kung wag naman sana magkabakbakan dito po sa sinasabing Taiwan at China, dahil ito po talagang hindi binibitawan po ng China ang Taiwan, dahil ito po sinasabing kanila po at ito isa sa kanilang probinsya di umano mga katambay. Yun po ang kinatatakot po ni Kamanong mga katambay, na yung gulo at yung interest
ng malalaking bansa katulad ng Amerika, ay masama po ang ating napakahirap na bansa at talagang ang sabay-sabay na problema po, mga katambay, ang kinaharap ng ating bansa. Tapos meron pa tayong sinasabing ito pong tensyon na pinaghahanda rin po tayo ng ating Commander-in-Chief at ng AFP. Paano po, mga katambay? Wag naman sana dumating. Hindi lang naman po AFP ang mamumblema dyan, mga katambay, kung isama na tayo sa sinasabing kalaban nila, mga katambay. Mismong tayo, hahawak po tayo niyan. Kahit sinasabi natin, ayaw nating hawakan yan, kung tayo po idinamay na sa digmaan o sa giyera, wala po tayong choice, mga katambay. Wala po tayong choice na hindi po natin protektahan din ang ating bansa. Ano po ang kinalaman natin sa gulo na yan, mga katambay, para po tayo madamay di umano. Na wag naman sana, mga katambay. You know, napakahirap ng ating bansa. Napakalaki ng problema ng ating bansa. Tagutom. Napakataas lahat ng bilihin, kawalan ng trabaho, tapos ito ang tututukan ng gobyerno natin, yung paghahanda sa hindi naman natin na gulo, mga katambay, dito lalo doon sa Indo-Pacific, mga katambay, dito sa rehiyon na ito, na talagang tayo parang kasama ron sa nagiging girian nila, na kung tutuusin wala sa pulisya ng ating bansa yan, mga katambay, na tayo po maigulo sa kanila at tayo makipagyera o makipag-away, di po ba, mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po na ang ating Commander-in-Chief talagang imbis na, ang unahin muna natin, siyempre yung mismong atin, at sa nakikita naman po ni Kamanong ay talagang dito po sa problema ng China, kung talagang lalawakan din natin ang ating pananaw, katulad po ng mga ating mga politiko, nakapagsalita na rin po sila, hindi lang naman si Kamanong, lalo po ang Senado, ang Senate President, ang bago pong Senate President, mga katamay, di ba? Nagpahayag, at ganun din po ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Hindi lang naman po ang inyong lingkod ang nagpapaliwanag at nagkukomento ng kanyang opinyon, mga katamay, di po ba? Mismo nga Senadora Amy Marcos, ayaw po na tayo makigulo o talagang mahantong sa giyera ang ating bansa. Dahil napakahirap po, mga tambayan, dadanasin natin, lalo po tayong mga mahihirap na talagang walang anuman na dito mismo, wag naman sana na maging mitya ito. Itong sinasabing paghahanda o suporta natin dito sa sinasabing sa Indo-Pacific, itong sinasabing geopolitics, mga tambay, delikado tayo rito. At ganun din, kinukundi na rin mismo at nagpapahayag at nagbibigay ng komento niya ang Senate President na bago natin na si Senate President Escudero, mga katambay, na lawakan hanggat maaari, pakikipag-usap, humanap ng solusyon, hindi mahantong sa tensyon, lalo sa giyera, di ba? Kausapin, mag-usap kung ano dapat, wag tumigil ang ating Pangulo, ang ating bansa, na talagang diplomasya, puro diplomasya po ang ibinibigay po ng ating mga malalawak ang isip ng mga politiko, ng mga katambay. Hindi lang po ang inyong lingkod. Dahil mismo ang inyong lingkod, ayaw ng giyera. Pero wala po tayong choice. Kung kukupkupin po nila o sinasabi po sa balita na talagang kukunin po nila di umano ang sinasabing teritoryo natin, dun pa lang tayo, mga katambay, talagang wala po tayong magagawa kung tayo sinasakop na. Pati po ang ating bansa, hindi lang ang ating katubigan. Kasi ngayon po, ang nakikita ni Kamanong, pulaan nyo si Kamanong, mga katambay. Pulaan nyo. Katubigan pa lang ang problema natin, mga katambay. Mga teritoryo. Unang-una, wala nga tayong asset dyan Hindi natin kayang, i-research o i-search kung ano ang pwede nating, makuha sa karagatan natin, di po ba? Wala tayo. Lalo, wala tayong puhunan, wala tayong kapital, mga katambay. Dahil di umano sa laki ng, nagiging corrupt daw, di umano, ng ating bansa. Yan po ugong-ugong po yan. Kahit po kay dating Pangulong Duterte, mga katambay, nagtataka rin po siya kung saan napupunta yung mga, pera daw ng bansa. Yung mga extraordinary, mga katambay, na taon-taon. At napakalalaking travel fund, mga katambay. Kaya ang bansa natin lugmok sa utang. Napakalalaki po ng problema ng bansa. Baon sa utang, tumaas ang utang. Ang ating mga investor, wala. Ayaw pumasok ng Pilipinas. Meron man, di umano, kakakaunti. At yung mga inaasahan ng ating Pangulo na malalaking korporasyon,
imbis na sa Pilipinas po, magnegosyo, napunta po ba ng Malaysia, mga tambay? Sa Malaysia po, lalo po yung mga negosyo na malalaki ng Amerika, nasa Malaysia po, imbis na sa Pilipinas. Paano po kasi, mga katambay? Kahit naman kayo mga katambay, kahit kayo isang negosyante, gugustuhin nyo bang magnegosyo sa ating bansa? Kung mayroong mga ganitong tensyon na naririnig tayo sa balita, na pinaghahanda ang ating AFP, diba? Ibubuhos mo ba ang iyong pera sa Pilipinas? Na isang araw, magigising ka na lang, meron tayong mga, missile na dumarating sa ating bansa. Matatalino mga negosyante, mga tambay. Matatalino yan. Sa kaya pinag-aaralan nila yan kung ano ang ekonomiya ng ating bansa, mga tambay, bago ka pasukan nila. Dahil ang mga negosyante, lalo ang mayayaman, excuse me po, ang mga foreigner, hindi po basta-basta magninegosyo yan. Kung ang kanilang negosyo hindi kikita ng sobra-sobra, di po ba? Sa nakikita po ni Kamanong, ito po ikakalat, mga tambay. Ito pong sinabi na, na report o sinasabing pahayag ng Pangulo ng ating bansa na pinaghahanda na at talagang sinasabing sa lahat ng po pwede na ang ating mga kasundoluhan ay talagang isasabak po pagka talagang kailangan, hindi po yata kailangan ng lalo po sa atin sa China, sa karagatan, hindi po yata talagang pulisiya ng ating Pangulo ang diplomasya, mga katambay, dahil talagang kailangan na po yata talaga na talagang parang iniintay na lang kasi na magkaroon po ng tensyon o sinasabing wag naman sana may masaktan, may mamatay dito po sa South China Sea at saka sa West Philippine Sea. Baka wag naman po sana maging mitya ito dahil unang-una tayo ang kawawa, mga tambay. Yung kinakain nating araw-araw na hirap tayo kung saan natin kukunin at kung ito ba yung magiging makasasapat sa ating araw-araw pangailangan, yung kakarampot na kita natin, mga tambay, yung 600 plus lang sa Metro Manila, sa NCR, sa probinsya 400 plus lang, mga tambay. Tapos yung mga issue nga po sa baril, mga tambay, di ba, nakikita natin, yung mga AFP natin, una-una, di ba, may mga issue nga, pati bala kulang, di ba, nakukurap daw di umano, pati yung mga baril na dapat kumpleto tayo, na meron pong hawak na mga baril ang ating mga kasundaluhan. May mga balita pa nga, mga tambay, na nawawala pa pati kulang na kulang, pero yung pondo na nilalagay natin dyan, sumasapat naman taon-taon. Pero yan po nasa balita rin yan, at yan po pinahayag po ng Senadora Amy Marcos, di ba? ito pong mga gamit natin pandigma, di ba? At kailan lang din po yan, mga tambay, di ba, na develop, di ba? Parang tanda-tanda natin, yung previous administration lang po ang talagang nakapagbigay po ng talagang moderno na agamitan. At iilan-ilan lang din po yan, mga tambay. At hindi po marami yan at kulang na kulang. At wag na po natin iasa yan. At wag po natin iasa sa Amerika at sa Western yung sinasabing problema natin. Dahil meron na po tayong pattern, mga tambay. Nakita mo na po natin yung suporta po na hinihingi rin ng Ukraine. Yung hinihingi ng Ukraine, hindi rin po nakuha ng 100%, mga tambay. Ano po nangyari sa bansa nila? Sobrang hirap. Ang mga tao ron, lalo naghirap, mga tambay. Samantalang hindi po nila dinanas yun. Nung wala po silang gyera, never nilang dinadanas ang kahirapan noong mga panahon na yun. Dahil napaka-unlad din po ng kanilang bansa ikumpara mo sa bansa natin. Dahil ang bansa natin, mayaman po sana kung talagang malilinis ang budhi, di umano ng ating mga politiko. Ang Ukraine napaka-importante po ng bansa nila, lalo po sa harina, mga tambay. Kung hindi nagkakamali ang iyong lingkod, talaga sagana ang export po, pinagkukunan po halos ng bansang Ukraine. Pero ngayon, back to zero po sila, mga tambay. Gusto nyo bang mangyari sa ating bansa yon? Na bumalik tayo sa 0 gram? Parang talagang pati pagkain gustuhin man natin bumili, wala tayong mabili dahil giba, wasak ang ating bansa, mga tambay. Asahan natin? Tulong, hingi, pledge, mga katambay, napakahirap po. Sana po makaisip po di umano ang ating Commander-in-Chief na kapayapaan at itong problema ng bansa na dapat solusyonan muna, kahirapan, kawalan ng trabaho, napakamahal na mga bilihin, mga katambay, lalo ang bigas. Yung bigas nga po, hirap na hirap silang pababain
Di ba? Magdadalawang taon na. Tapos ibibigyan mo pa ng sakit ng ulo na itong pinaghahanda mo ang ating AFP para dito sa mga problema ng hindi naman natin halos problema, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po. Kayo po, mga katambay, ano po ang masasabi nyo dito sa sinasabi ng ating Commander-in-Chief na paghahanda dito po sa ating AFP? Nakakaunti. Kakaunti pa ang ating AFP, kakaunti ang gamit. Tapos pinaghahanda mo. Mga tambay, pinagtatawanan lang tayo nila. Katawa-tawa lang tayo, mga tambay. Sa totoo lang, napakadali natin maubos. Hindi tayo threat. Hindi threat ng Pilipinas sa kanila, mga tambay. Dahil wala tayong asset. Yan po ang real talk, mga tambay. Yun lang po. Nakakalungkot, di ba? Kaya mga tambay, kung meron po kayong mga suggest o komento, malaya po kayo makakomento dito po sa ating comment section. Katulad ni Kamanong, malaya nagko-komento dahil demokrasya ang ating bansa. Muli po, si Katambay Manong po, nag-iiwan po siyempre na ingat lang po, mga katambay. Taste lang. May pag-asa pang makabawi at makabangon ng ating bansa. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.